Saan na tayo? Ito. So number 7. Yan. So number 7. Dapat. So number 7. Let's say meron tayong, ito baka limot nyo na yung fraction. So let's say meron tayong 6 over 7 x raised to 4 over 7. So ano yung magiging y prime nya? So try natin, may sagot na si ano. So basically guys, ito multiply lang naman. So pag ginawa natin yung y prime, bali magkakaroon ka ng 6 times 7, 6 over 7 times yung exponent x, then yung exponent natin minus 1. Ganito magiging tsura nyo, diba? So magkakaroon tayo ng, ito guys, direct multiplication lang to. So 6 times 4, that is 24. Then yung 7 times 7, that is 49. Then yung x. Ano ba yung 47 minus 1? 47. 4 over 7 minus 1. So that is negative 3 over 7. So dahil meron tayong negative exponent, ibababa natin yon. So magkakaroon tayo ng y prime as equal to 24 over 49 x raised to 3 over 7. Uy, bakit mo ginawa siyang cube root? Hindi yan magiging cube root ha. Kung gusto mo siyang gawing cube, kung gusto mo siya gawing radicals, hindi siya cube root. That is guys, 7th root siya. Kasi sa tawag dito, sa radicals, kung ano yung denominator ng rational mo, siya yung magiging index nandito. Then yung numerator mo, siya yung magiging exponent ng radicand. Sa baliktad yan. So dapat ganito yung kakalabasan kung gusto mo siya gawing radicals. Engineer, hindi. Ano lang tayo, kalmado lang. Yan. Nagets mo? Yun. So yun, tindihan naman yun. So ito try natin. May isa pa dito may negative ito. So number 8. So let's say meron tayong y equals negative 2 over 9 x raised to negative 4 over 5. So this one,